Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngayon ay Lunes na 3 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Lily Lorona, SCHP. Kahapon, makikita natin doon sa Ebanghelyo na ayon ni San Lucas, chapter 4, at sinabi doon na ang misyon ng ating Panginoon ay walang iba, at binasa niya ang aklat ni Propeta Isaias. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagligtas na gagawin ng Panginoon. Napakaganda po dahil ito po ang mission ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kung ang ating Panginoong Hesukristo man ay may mission, ang demonyo din po ay may mission. Siguro magtatanong tayo, ano ba po ang mission ng demonyo? Napakaganda pong balik-balikan yung Ebanghelyo ayon ni San Juan, in chapter 10, verse 10, na sinasabi doon, ang pulisan, yung magnanakaw, papasok ito at kukuha, papatay at magsira. So yun ang talagang makikita natin sa gawain ng demonyo: kumuha, pagpatay at pagsira. May mga demonyo na makikita natin, napakinggan natin, na napakaganda, napakagaling magsasalita ng mga magagandang mga bagay. Ngunit maalala natin at makikita natin na ito ay demonyo, ito ay gawa ng kademonyuhan. Yung kanilang magawa ay kasalungat doon sa kanilang mga sinasabi. Walang consistency, hindi firm ang kanilang pananalita at doon sa kanilang gawa. At makikita natin, mga kapatid, napakaganda, balik-balikan ulit natin yung Ebanghelyo kahapon. Bago nagsasalita si Jesus, na sinugo siya upang ipahayag ang bandang balita. Anong sabi ng Panginoon, ng Panginoong Jesus? Sabi niya, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Nandoon yung mission ng ating Panginoon, ngunit nandoon din po ang ugat ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay grounded sa kanyang Ama. Nirecognize niya na ang lahat na mayroon siya ay galing ito sa kanyang Ama. Kung titingnan natin sa demonyo, hindi po siya grounded sa ating Ama. Grounded siya sa kanyang selfishness, sa kanyang makasariling intensyon. At walang ibang intensyon kundi ang pagsira, pagpatay, at pagkuha, pagnakaw. At makikita natin itong mga kapatid sa ating kasalukuyang panahon. Mag-ieleksyon na naman tayo. Ito naman yung pagsusuri natin kung sinong karapat-dapat, kung sino nagsasabi ng totoo. Dahil pag minsan, tinitingnan lamang natin ang kanilang mga pananalita. Hindi natin sinusuri ang kanilang magawa. Alam natin, sila ay popular, ngunit hindi natin sinusuri ano ba talaga ang kanilang maginagawa. Ano ba talaga ang kanilang gawa na galing sa kanilang mga puso? Sino ba ang ugat sa kanila? May pinanggalingan ba sila? May basihan, grounded ba sila sa Panginoong Diyos, sa salita ng Panginoong Diyos? Ang ating Panginoon Kristo, napaka-clear, napakaliwanag ang kanyang sinasabi na siya ay nangaral
sa magandang balita, iparating itong magandang balita doon sa mga kapatid nating bihag para sila ay maging malaya, sa mga bulag na sila ay makakakita, o bang bigyang kaluwagan ang mga nasisiil, ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. So, nandoon yung kanyang mission at nandoon po yung pagiging grounded niya sa kanyang Ama. At naging consistent po ang ating Panginoon Kristo sa kanyang mga sinasabi at sa kanyang mga ginagawa. Yun lamang ang mga eskriba, dahil ang kanilang mga pananalita ay iba sa kanilang mga ginagawa. Kung ano yung sinasabi nila kay Jesus, yun ay galing sa kanilang mga puso. Galing sa kanilang sariling intensyon. Ngunit ang intensyon natin sa Kristo ay grounded sa kanyang Ama. At kung paano tayo maniniwala? Una, naniniwala tayo dahil kinikilala ng ating Paiso Kristo, Panginoong Hesus, ang paging grounded niya sa kanyang Ama. At pinapatunayan niya ito sa kanyang mga ginagawa. Umagang-umaga, pupunta siya sa mga tahimik na mga lugar at doon na nanalangin, pinapakinggan niya ang kanyang Ama at sinusunod niya ang kalooban ng kanyang Ama. Sabi nga niya, ang lahat-lahat maginagawa ko, ito ay hindi sariling akin, ito ay galing sa aking Ama. At ito ang kaibahan kung ano ang purpose, ano ang gawa ng mga demonyo at ano ang gawa ng Jesus, ang kabanalan. Mga kapatid, sa atin, ano ba ang lesson para sa atin dito? Siguro makikita natin na may isang kwento na makikwento ko rin, na isang araw, may isang ama, inaakit niya ang kanyang anak. Sabi niya, anak, pwede mo ba akong samahan? Sabi naman ng anak, sige papa, masaya po akong maglakad-lakad tayo, kasama po kayo. Ano pong gagawin natin, papa? Sabi naman ng papa, anak, mag-uusap tayo tungkol sa buhay ng isang tao. Sabi naman ng anak, yes papa, masayang-masaya po ako. Pag-usapan natin ang tungkol sa buhay. Di ngayon, habang naglalakad sila, sabi ngayon ng ama, anak, alam mo, sa buhay ng isang tao, sa kalooban natin, may 2 asong gubat na naglalaro. Sabi ng anak, wow, papa, totoo yan? Kahit sa mura kong edad, may 2 asong gubat na naglaro. Kung naglalaro sila, papa, sino man yung mga asong gubat na yan? Sabi naman ng ama, alam mo anak, yung mga asong gubat na yun, yung isa ay mabuti, yung isa naman ay masama. Talaga ba papa? Sabi ng anak, oo anak, yun po. So kung maglalaro sila papa, siyempre naglalaro, may mananalo sa kanila papa. Sabi naman ng papa, yes anak, of course may mananalo. At alalahanin mo anak, sa sarili mo, pag yung masamang asong gubat ang inalagaan mo, pinapakain mo, inaalagaan mo siya araw-araw, sinasama mo kung saan ka papunta. Anak, sigurado ko kung harapin mo o humarap ka sa mga hadlang sa buhay, mga pagsubok sa buhay, ang lalabas sa iyo anak, siyempre yung inalagaan mo. Ang mananalo anak, yung inalagaan mo, yung masamang asong gubat anak. Ngunit alalahanin mo anak, pag ang mabuting asong gubat, ang inalagaan mo rin, pinapakain mo rin, sinasama mo rin, anak. Yun din po ang mananaig anak. Kahit anong klaseng pagsubok sa buhay, yun ang lumalabas. Yun ang mananaig anak dahil yun man ang inalagaan mo. Mga kapatid, napakaganda po ito na makukunik natin, maugnay natin sa ating buhay, sa ating ebanghelyo natin ngayon, na nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang kawangis at larawan at tinahasik ng Diyos sa atin, hindi man ang kasamaan, mga kapatid, ang kabutihan. Nung nilikha tayo ng Diyos o ng araw nilikha niya ang sanlibutan, sabi niya, that's good. Nung nilikha tayo ng Panginoon, sabi niya, that is good. Hinahasik ng Diyos ang kabutihan sa atin. It's just a thing na nangyayari. Nandito tayo sa mundong ito. Nandyan ang kasamaan. Nandyan ang demonyo. Na pag minsan, ang realidad na nangyari, instead na maging grounded tayo sa salita ng Diyos, maging grounded tayo sa Espiritu ng Diyos, ang ating binibigyan ng pagpapahalaga, yung demonyo na ilalagaan natin.
Nasisilo tayo sa mga sinasabi, sa mga ginagawa ng demonyo. Ngayon, sa atin, araw-araw na buhay, ang tanong dito, sino po ba yung inaalagaan natin? Kung ang inalagaan natin ang Panginoon, ang kabutihan, grounded ba tayo sa Panginoong Diyos? Grounded ba tayo sa sinasabi ng Panginoong Hesus na sa akin ang Espiritu ng Panginoon? Nandyan ba sa atin ang Espiritu ng Panginoon? Kung nandyan sa atin ang Espiritu ng Panginoon, araw-araw ba tayo nakikinig sa Kanya? Araw-araw ba nating pinahalagan ang Diyos sa ating buhay? Na sa ganun, kung ano mga pagsubok sa buhay, ano mga hadlang sa buhay natin, yun ang mananaig. Dahil grounded tayo sa Panginoon. At makikita natin, mga kapatid, dahil grounded tayo sa Panginoon, makikita natin sa ating magawa, sa ating pagkipagtungo sa kapwa, sa ating pagtingin sa ating kapwa, sa pagpakikinig natin sa mga nangyayari sa ating society natin, sa ating kasalukuyang panahon. Nawa pang mga kapatid, mga kapanalig, hingilin natin sa Diyos sa Kanyang kabalabalang Espiritu na gabayan tayo, mabuksan ang ating sipa, ating mga puso, at maging grounded tayo palagi, nakaugat tayo palagi sa salita ng Diyos at sinusunod natin ang Kanyang kalooban. Pagpalainawa tayo ng Panginoon. Amen.